Alden nagregalo ng bracelet sa dalawang magagandang dalaga. Sino kaya sila mga kasanggalos, no? Hindi ko ito kilala pero magaganda sila. Tapos may pasabog sa September si Alden. And then, pauwi niya yata si Phenomenal Box Office Cinema Kings sa Pilipinas. Yan at marami pang item sa vlog na ito. Unahan ko itong mga pinost ni Alden sa kanyang Instagram. Unang-una itong kanyang itong kanyang endorsement mga kasembreros, no? So frutas, ang frutas niya ay may grabe, may watermelon flavor na siya mga kasembreros. So sa mga mahilig sa pakwan flavor, so pwede kayong pwede kayong bumili ng frutas na pakwan ang flavor. So pwede lang ganun, no? Kasi di ba pakwan is syempre matamis naman ang pakwan. Pero ito po ay parang bagong flavor mga kasilos, maliban sa mangga, sa coconut, no, yung pinakauna nila, no, mga kasilos. Tapos may caption dito ang frutas, 2 hours ago, watermelon for real, your fruity fix is waiting at frutas, know more about us here. So yun siya, no, sa mga gusto ng frutas na watermelon. Tapos, may mga shinare pa si Alden dito. Yung isa dito ay parang picture nila, no? Picture ng production team ng Jumo, no, mga kasombrero. So, Dark Factory. So, pinost ito ni Tin Ortega. Tapos, Dane C. Chen, Juliet Zhang Wu, tapos yun, parang siya personnel ng Jomo Company mga kasembreros. So pinost ni Alden. Tapos pinost niya rin yung kanyang yung kanyang parang kulnago yata ito mga kasembreros. So di ko lang alam kung wait. Okay. So baka pinapa-upgrade yung kanyang parang inaayos yung kanyang kulnago. I'll see you soon. So parang ina-upgrade yung kanyang kulnago habang siya ay nasa China mga kasembreros. So shinare niya lang yung picture, no, ng kanyang kulnago. Siguro ayos na to, pinicturan at saka sinend sa kanya. Kung kaya dito pinost niya rin sa Instagram niya na sabi niya I see you soon. So magkikita na sila ng kanyang amo, no, mga kasembreros. So tapos meron ditong isa, pinost din ito ni Alden sa kanyang Instagram from Sanitech. Parang may tanong siya dito na parang may mga tanong siya creating this one, what happens next, no, something like that yung kasembreros. So parang pipinturahan daw yung susunod na step after that, no. Another day of Alden Richards with Jomo explaining the Jumo hardware dark factory. So Sanitech, no, PH mga kasembreros. So grabe sa Sanitech PH. So kung PH sa Pilipinas siya. Tapos baka yung pinaka main nila na sa Pilipinas ang Sanitech. Tapos habang si Alden naman pumunta din sa pinaka main branch niya sa China, yung sa Jomo Factory or Jomo Dark Factory na mga kasembreros. Tapos may shinare pa siya dito sa kanyang Instagram. Kakulitan ni Alden dito, sabi niya shutdown nyo kayo please, sabi ni nung ihawak ng video. Wag naman, sabi nga. Baka si Alden, baka si April, no, yung kanyang nag-video sa kanya dito, babae, hindi si Laysam. So tapos sabi ni Alden, ito yung lalagyan ng foamer, sabi nga. So parang nagulat siya na mga kasembreros na yun pala yung ginagawa. Tapos sabi nung nag-video na babae, yes, no, yun po yung lalagyan ng foamer. Parang pala siya, no, mga yung gumagawa ng mga robots ay yung ginagawa nila parang mga bathroom accessories, no, bathroom na mga utensils mga kasembreros.
So parang ito yung nakikita ko ano dito, ginagawa ng Jomo Dark Factory. A Day with Alden Richards at the Jomo Dark Factory. So, siya ng kulit lang. Parang bata na nanonood ng gumagawa ng ano. Parang bata na nanonood ng mga robot sa factory, mga kasombreros. So, so parang naglalaro. Parang gabi no, parang naglalaro lang siya na kumikita of course no. So, ang galing-galing mga kasombreros. Tapos, next item natin, si Kath naman nag-post ng kanyang parang random videos or random shots mga kasombreros, no? From Someone Someday taping nila mga kasombreros. So, siya, CEO Billy. Tapos, pinost din ito ng maraming admins of course. So, dito ay parang nagsasalita si Kath na sobrang hermosa of course, no? Sobrang guwapa. Sobrang maganda si CEO Billy mga kasombreros. So, parang sobrang kinis, no? At sobrang ganda of course ni phenomenal box office cinema queen. Ano na ito, parang random na random na videos showing her beauty or pulchritude. Tapos may isang shinare dito, isang admin ni Alden. Parang hindi ko lang, baka parang chinot-choke or parang practice mga kasombreros, no? Hindi ko kilala kung sino to. Throwback video ito ni Alden. Hindi ko lang alam kung he was doing his Victor Magtanggol na series dito sa GMA or during 8 Bulaga ito mga kasombreros, or kasi pag-action ito parang something like that. Hindi ko lang kung inihilot siya or nire-reflex mga kasombreros or parang wala. So sabi niya ang galing no, parang hindi ko lang kung parang inihilot siya dito. So, para makakatulog ka na, no? Parang something like that. Parang siguro gumagawa sila nagpa-practice sila na eksena. Hindi ko na alam kung sino itong babae na nag-aano sa kanya. Parang nag-i-ensayo mga kasombreros. So, yun, pero ito sa all throwback with Alden mga kasombreros. Tapos, sinare na isang admin ito kagabi yung eksena niya Kath, no? Grabe, sobrang galing. Daming likes nito kahit matagal na. Eksena from Hello Love Again mga kasombreros. So, ito yung time na broken na si Joy Marie Fabregas kay Ethan mga kasombreros. Nung time na sobrang lalim ng kanilang eksena. Mga kasombreros. So lang natin yung eksena na ito na sobrang nasaktan, no? Si Joy mga kasombreros, and she was feeling via agony mga kasombreros. So sabi niya dito ay hindi ako maging mahina katulad mo. Pero cut lang ito, no? Parang very short video clip lang, 43-second video from the eksena of course ng Hello Love Again. So mamaya try kong i-play ito tapos para pakinggan natin, tapos kung hindi siya copyright na mga kasombreros. Tapos yun, yung ano pala ni Alden, yung I Am Worldwide na Barligami, naglabas din pala siya kahapon, nag-post sa kanyang Instagram, sa kanyang Facebook account mga kasombreros. So amazing organic barley gummies. So ang ganda nito, no? Kasi masarap siya, parang candy lang talaga siya mga kasombreros. Pero healthy, no? Mga kasombreros, kasi made of pure na barley, no? Yung barley alam natin na anti-cancer. Basta marami siyang benefit mga kasombreros itong barley. So ito lang parang promote dito ng barley. Pero yun po, na-try ko na rin kasi yung barley grass na gummy, pero hindi siya from Amazing Worldwide na company. So masarap siya na mga kasombreros. So ayun po. Tapos yun, isa sa mga major items natin, pasabog, no, ng GMA at ni Alden sa Ladino sa September. So ang
Love Siargao pala ay mapapanood na sa GMA Prime mga kasembreros. So, nakakatuwa kasi after sa View ay mapapanood na siya sa mismong GMA Network mga kasembreros. So, nagulat ako na sabi ko pwede na pala mapanood sa September. So, yun po yung kanilang dito. Yung kanilang pinost kagabi ng GMA Network mga kasembreros and other reposted and reshared by other admins. So, Kapuso Crave, Uvi original series Love Siargao, starring Alden Richards and Industry, is set to have its TV premiere on GMA this September. So, pinost yan ng Kapuso Crave 18 hours ago, mga kasembreros. So, abangan din ng mga madlang people, no? So, maganda to kasi kung wala kang kung wala kang access or hindi ka nakasubscribe sa View ay mapapanood na natin ang Love Siargao sa ito sa GMA Network mga kasembreros. Tapos next item natin siya, no? Major item din tayo, wrap up na at bawi na sina Alden sa Pilipinas. So, nag-post dito ang mga admins niya, no? That's a wrap. Thank you, Jumo.ph. Jumo Inter, Sanitech PH, no? So, tapos may mga group pictures dito. Sina Alden and the rest of the team. So, grabe, no? Mostly Chinese din dito yung kasama nila. 1, 2, 3, parang 4, no? Yung Chinese dito. Tapos, sina Sir Pat Kauna, sina April, of course. Wala si Laysam dito. Sina RV Matibag, si Mama Ten, of course, andito. Tapos yung ibang personnel na ng Jomo Tech mga kasembreros, Jomo.ph mga kasembreros. So meron siyang bagong si Will Joseph, yun, parang bagong part ng glam team ni Alden, itong si Will Joseph mga kasembreros. So, yun, marami pang 3 pictures yata yung binahagi dito ng admin ni Alden na group picture sila, no? Talagang that's a wrap na ito mga kasembreros. So, baka mamayang hapon nag-voice over ako ng 9:36 ng umaga, August 26, 2026. So, baka mamaya ay andito na si Alden sa Pilipinas mga kasembreros. So, alam mo naman si Alden, no? Talagang nakaschedule lahat ng kanyang ginagawa at minsan sobrang bilis, no? Andito lang sa Bulacan, tapos maya-maya lang andun na sa Quezon o andun na sa Rizal. So, ganun katindi, no? Ganun magtrabaho ang isang phenomenal box office cinema king. Tapos, yun, isa sa mga major items din natin, nagregalo si Alden ng bracelet. Dalawang magagandang binibini, no, ang kanyang niregaluhan dito mga kasembreros. So, naka-Pandora. Nisip parang mga beauty queen sila mga kasembreros. What unexpected ending. Thank you so much, Alden Richards. You're the best. So, ano yata ito? Parang part ng Jomo company sa Pilipinas. Tapos sila yung sumama at nag-assist kina Alden doon sa main branch ng Jomo sa China. So ito yung nakita kong nagtatrabaho sila sa Jomo company sa Pilipinas or Sanitech PH mga kasembreros, no? Tapos yun, sila yung sumama kina Alden sa China, no, to make the endorsement video mga kasembreros or the brand video. So ito yung isasabi ko mga kasembreros, no, or parang ito yung aking nakikita mga kasembreros. So ang ganda, no, para sila mga beauty queens, mga sobrang na-appreciate nila yung bracelet, no. Grabe si Alden, no, parang ang nangyari dito, kunwari ikaw yung brand na kumuha sa kanya or company na kumuha sa kanya, tapos yung mga personnel ng company na yon, tulad nito na nagre-regalo talaga siya mga kasembreros. So grabe, no, parang instead of siguro yung company nireregaluhan din si Alden ng kung ano-ano,
Tapos si Alden naman may mga gini-give back niya rin at binibigyan yung mga personnel ng company. Grabe no, talagang generosity is always paid off mga kasembreros. So dahil sobrang generous ni Alden ay binibigyan din siya no, ng mas marami pang brands at pagpapala mga kasembreros. So grabe no, iba talaga ang isang phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So hoping and praying na talagang alam mo yun, dumami pa ang katulad ng kanyang ugali mga kasembreros. So ibang klase. So ito yung sabi natin parang marami tayong makikitang mga sikat, marami tayong makikitang mga poging artista kasi number one naman talaga na parang puhunan ng isang artista yung kanyang kagandahan at ang kagwapuhan no. But the character ay talagang parang 1 in 1,000 mga kasembreros yung mga gantong ugali ng artista, kung kaya patuloy na pinagpapala siya phenomenal box office cinema king. Tapos may mga pinost pa siya dito sa kanyang Instagram. Isa dito yung parang isang tasa ng tsaa no, Juliet Zhang. So tapos may Chinese pa siya. Tapos yung isa naman dito ay yung mga pictures nila no, na buo no, from Marl Yuyesh Seo. So si Marl Yuyesh Seo pala yung nag-post ng mga group pictures nila doon sa China mga kasembreros. Tapos nirepost lang ng ibang admins. Tapos isa pang pinost niya ay itong pinost din ni Tin Ortega no, mga kasembreros na kasama ang personal nga ng Joe mo mga kasembreros sa parang lima sila no, mga kasembreros dito. So nasa gitna si phenomenal box office cinema king mga kasembreros. Tapos may verse yon. So last item natin yata ito no, sa vlog na ito ay nag-share siya ng verse mga kasembreros. Ang ganda nito no, Psalms 100 verse 5. So Psalms chapter 100 verse 5. So ang buong chapter ng Salmo or mga awit sa Biblia sa chapter 100 ay sobrang ganda lahat. Sabi niya, for the Lord is good, His love endures forever. So Psalms 100 no, talagang tayo kailangan natin ito mga kasembreros kasi minsan nakita natin yung ating paligid, yung ating na-experience, parang sabihin natin na hindi ba mabuti ang Diyos kasi hindi mabuti ang nangyayari sa akin no. Masabi natin minsan na ganoon, pero ang Diyos po natin ay mabuti kahit na sometimes ang ating buhay ay punong-puno ng trial no, and the problem mga kasembreros. So keep on believing and trusting God because He knows what's best for us mga kasembreros. Alright, so now sa ating Kathleen items, ipi-play ko po ito mga videos natin pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Yes, pag tinanoy ko, Yun na yun. makatulog ka na, diba? Oo nga. Guess what? Makatulog ka. Ang galing. Ang galing. So electroplating is what? What happens there? It's like To paint it. Painting. surface the coloring. Coloring. Shut down po kayo, Tin. Huwag naman. O, ito yung lalagyan ng foamer. Yes! Ay naman, gano'n. Ang pretty siya na girl. Pati yung leather. Okay, sige. May oras nga. Number 1. Okay, here we go. Wait. 1, 2. Oh my gosh, wait! Ay, hindi ba nakikita yung sa akin? Wait. Oh my gosh.
so much! Tren yung dumaan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong po. Sa bawat daan. Gusto ko na lang tumalon para matapos na lahat ng sakit. Pero sabi ko, hindi. Hindi ako magiging mahina katulad mo. Sobrang ganda po ng ating Word of God, mga kasombreros. Ang title natin ay Makadiyos na Pamumuhay. 1 Timothy chapter 2 verses 1 hanggang 2. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy at sa atin, first of all, I ask you to pray much for all men and to give thanks for them. Pray for kings and all others who are in power over us, so we might live quiet like God or God-like lives in peace. So grabe no, napakaganda ng mga kasombreros. Ang pinakadulong word is peace, no? Kapayapaan, mga kasombreros. Alam nyo, napakahalaga po nitong word na kapayapaan, mga kasombreros. Hindi lamang sa isang bansa, hindi lamang sa barangay or sa village or sa isang compound, for example. Much more likely sa mga tahanan, no? Sa loob ng ating mga bahay, mga kasombreros. Kasi doon tayo nakatira eh. No, as simple as that, mga kasombreros. So, yung ating puso't isipan, yung ating tahanan, buhay, mga kasombreros, ay punuin po natin ng kapayapaan. Kasi, kapag ang bahay na walang kapayapaan, ibig sabihin hindi po dyan naghahari ang pag-ibig, no? Kapag hindi po nakasentro sa Diyos ang buhay ng tao, ay wala rin pong pag-ibig. Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig. So, as simple as that. So, hindi pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang tao. Or mahal mo ang tao, pero hindi mo mahal ang Diyos. So, ang dalawang ito na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. At ang ikalawa naman ay mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya nating sarili ay inseparable. Ibig sabihin, hindi po sila napag-ihiwalay, mga kasombreros. You cannot just love God and hate other people. Or you just love your other people and hate God at the same time. So, hindi po siya tama, mga kasombreros. So, kapag naiintindihan natin yung two greatest commandments, nagkakaroon tayo ng makadiyos na pamumuhay. Okay? Kapag ina-apply natin sa ating buhay, yung dalawang utos or dalawang dakilang utos na ito na mahalin natin ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan at puso, at mahal natin ating kapwa-tao kagaya natin sarili, ay ginagawa natin yung pinakadakilang utos, mga kasombreros, and so fulfilling the law of Christ, mga kasombreros. So dito, ang makadiyos na pamumuhay, mga kasombreros, ay binabalot din dapat natin ng prayer, no, or panalangin. So we cannot say na makadiyos ang ating pamumuhay kung wala tayong panahon sa panalangin, sa pagpapasalamat sa Diyos, no, pagpapanalangin. Alam niyo, ito no, sobrang hirap nito, mga kasombreros, no, na panalangin natin yung ating mga leaders sa gobyerno. So, siguro yung generalization ng prayer item natin when it comes to praying for our leaders ay bigyan sila ng karunungan na mamuno sa ating bansa, bigyan sila ng mindset at ugaling makatarungan at makadiyos, mga kasombreros. So, ito pa, no, napakahalaga nito, hindi lamang yung ating tahanan o yung tatay, nanay natin yung dapat makadiyos, dapat ipanalangin natin na yung ating mga leaders ay mga God-fearing government officials, mga kasombreros. So kasi kapag takot sila sa Diyos, ay takot silang magnakaw sa pera ng taong bayan, mga kasombreros. So kung pa ang gagawin nila ay maawa sila sa tao, no? Gagawa sila ng mga batas, ng mga hakbang, ng mga projects, at mga programa na makatutulong sa mga mahihirap, no, at sa mga mamamayan, mga kasombreros, hindi magnakaw because they are God-fearing. So alam natin ang ating gobyerno ngayon ay talagang talamak ang pagnanakaw, mga kasombreros. So our prayers ay magkaroon sila ng takot sa Diyos, no, at saka ng makadiyos na pamumuhay. Kasi kung makadiyos sila, ay talagang gagawin nila yung tama sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. So dito, definitely, no, especially dito sa verse 2, sa 2 Timothy chapter 2,
we can see that it speaks profoundly about the process of teaching and the chain of passing down knowledge of truth or knowledge and truth, mga kasambreros. So, talagang napakahalaga nito na panalangin, no, ang hatid dito ni parang reminder, mga kasambreros, ni Apostle Paul sa kanyang disciple and at the same time ay spiritual son na si Timothy. So, parang sa ngayon, no, parang kunwari ang pinaka-leader na pastor si Apostle Paul, tapos yung kanyang assistant naman or ang kanyang tinuturuan na magiging pastor or magiging tagapaglingkod sa simbahan ay si Timothy, mga kasambreros. So talagang napakaganda, especially kapag hindi lamang sa simbahan natin ito tinuturo, mga kasambreros, yung panalangin. So yung pagkakain, no, talagang huwag natin kalimutan kasi dapat maging part na ng ating buhay or lifestyle yung panalangin, no, bago kumain, pagkatapos kumain. So madidevelop kasi yung character natin na maging mapasalamatin, no? Kasi na-mention din dito ni Apostle Paul yung kahalagahan ng panalangin at saka pagpapasalamat sa Diyos, mga kasambreros, at sa taong nagiging parte ng ating buhay. So sa ating buhay ba, ano ba yung ano yung mga bagay na dito na nakaka-apekto ng ating prayer life? Ganun kasi sometimes no, kapag tayo po ay distracted, kapag tayo po ay sobrang busy, nawawalan tayo ng panahon sa panalangin, kung kaya parang nawawalan din tayo ng oras na tayo ito kasi iba talagang gutom na lalo na sa pagkain, no? Talagang diretso kain nila, mga kasambreros. So dapat ay hindi po dapat yan, no? Kailangan maging parte ng ating parang hindi kompleto ang hapagkainan kapag diretso kain lang ang mga tao, mga kasambreros. So, ang panalangin kasi it's not just about asking what you need, no? It's all about thanking God, no? Pasalamatan siya, dakilain siya, sabihin na hindi natin kaya ang buhay kapag wala siya, no? It's as simple as that. So, ang tao pwede magtrabaho, pero ang approval ay kay Lord pa rin. This verse is a powerful reminder of the importance of prayer sa ating buhay. It encourages us to pray not just for ourselves, but for all people, including those in positions of power and authority. So sila yung mga taong waring presidente, vice president, senators, no, secretaries ng mga departamento, yung mga mayors, yung congressmen, yung mga governors, no, yung mga barangay captains, and so on, mga kasambreros. So dapat isa natin sa panalangin. Magkaroon sila lang kasi dito ko na-realize na kahit yung mga purok leaders lang dito sa amin, or kunwari yung mga barangay leaders, no, kailangan talaga may takot sa Diyos kasi nagkakaroon din ng ng mga kapag hindi takot ang isang official, kahit na maliit na posisyon lang sa gobyerno or sa barangay, mga kasambreros, kapag wala silang takot sa Diyos, hindi rin sila compassionate, no. Sometimes ninanakaw din nila yung mga budget from the national treasury. We show love and compassion towards others and contribute to the peace and godliness in our community by lifting them up in prayer. So think about it this way: when we pray for our leaders and those around us, we are actively participating in shaping a more peaceful and harmonious world. Our prayers have the potential to bring about positive changes, not just in their lives but in ours as well. So parati nating isipin na yung nababago una tayo, no? Parang ako, no? Ako pa ay nagtuturo ng kaalaman. So, iniisip ko, ang unang pag-aaral ay sa akin nangyayari, hindi doon sa mga audience. Kasi, ako muna mag-i-study, no? Pag-aaralan ko muna yung trivia, magre-research muna ako. Tapos, kapag nalaman ko na, so saka ko siya i-vlog, mga kasambreros. So, simple as that. So, kung sila natututo, mas lalo na ako. Because ako yung unang nagbabasa at nag-aaral, mga kasambreros, ng aking trivia. So reflect on your own prayer life. Do you include leaders and people in authority in your supplications? How might your community change if everyone committed to praying earnestly for those in power? This passage challenges us to move beyond our personal biases and to seek God's guidance for all who hold authority. So nga, no? Talagang yung mga nasa posisyon, nasa kapangyarihan,
dapat ipanalangin natin sila mga customers beyond our personal biases. So, kasi imagine kapag yung ating presidente, yung ating mga yung ating mga government officials may takot sa Panginoon, ay talagang mga batas at mga polisiya lamang yung gagawin nila na nakalulugod at beneficial sa mga tao, hindi sa kanilang pansariling bulsa lamang. We contribute to a more peaceful and godly world, fulfilling the vision Paul set forth. Let us commit to making prayer a regular part of our lives, not just for ourselves and our loved ones, but for everyone, especially those positions or those in positions in power. Through this, we can embody the quiet, peaceable, and dignified life that Paul envisions for us all. So, ganun siya. Kailangan meron tayong one spirit, one mind, mga customers, one goal na ipanalangin yung ating mga leaders. Imagine your daily grind at work you tackle challenges head on, but sometimes you need guidance from above. Now think about your family thriving when you invest your time and underestimate your ability to create change. We will take a moment today to uplift our leaders and seek a better future for all. So yun ang question natin dito mga kasembreros, no? Willing ba tayo, no, na magbago, maglaan ng panahon talaga sa panalangin, and so on. So, kasi yung real change naman sa atin nagmumula, no? Hindi sa tao sa paligid natin. So, kung lahat tayo ay may goal na magbago, maging God-fearing, maging malapit sa Panginoon, so definitely, maging masaya at peaceful yung ating community, mga kasembreros. So, kung kunyari nanay mo mabait, ikaw mabait, ang asawa niya mabait, yung kapatid mo mabait, so lahat kayo mabait, so masaya yung pamilya, mga kasembreros na ganoon, if you live according to the Word of God. Alright, sinabi sa ating Word of God, napapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, ang makadiyos na pamumuhay ay nakakalugod sa Panginoon. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.